Kuya Tingyuan. Gabi ng salo-salo, pinapasama ako sa'yo ni Papa. Tulungan mo akong pumili, aling damit ang maganda. Wenruyu, maraming beses na kitang sinabihan. Hindi kita pakakasalan at hindi rin ako sasama sa'yo. Sa gabi ng salo-salo. Sino ang isasama mo? Hindi kaya itong nakakasilaw na yaya? Maganda ang mungkahi mo, isasama ko siya ngayong gabi. Sa salo-salo. Nababaliw ka na ba, Kuya Tingyuan? Ibilang mo na lang itong overtime sa gabi. Doblehin ko ang sahod mo. Boss Hu, hindi ito tungkol sa pera. Kuya Tingyuan, kung dinala mo itong pangit na ito sa party, hindi ka ba natakot na maging katatawanan ng high society? Tingnan natin. Kung sino ang maglakas loob na pagtawanan ako, si Ho Tinyuan. Kuya Tingyuan, magsisisi ka. Boss Ho, huwag kang magbiro. Ako si Ho Tinyuan, isang salita ay sapat na. Hindi ako nagbibiro. Kung makita ni Ho Tingyuan ang tunay kong itsura at malaman na niloko ko siya ulit, siguradong malalagot ako. Boss Ho, ako lang ay isang karaniwang katulong. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng isang oras, walang makakaalam na katulong ka lang. Boss Ho, saan mo ako dadalhin? Magandang araw, Boss Ho. Isang oras lang, gagawin ko siyang isang dalagang mayaman. Dito po. Dito po, miss. Pasok na po, tuloy po. Ako. Hala, si Miss Lu, nawalan ng malay. May allergy siya, dalhin sa ospital. Luruan-ruan, bakit? Sinadya mong kumain ng mangga para magka-allergy. Boss Hu, hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Jiansu rin ay allergic sa mangga. Ang sintomas mo, agad kong nakilala. Ano? Si Bunso, katulad ko, allergic din sa mangga. Paumanhin, Boss Hu, ako. Hindi ko dapat kinain ang mangga, mahirap lang kami. Dati, Hindi pa ako nakakain ng mangga, kaya hindi ko alam. Na-allergic ako sa mangga. ang maglakas loob na lokohin ako. Ikaw ang una. Sabihin mo, ano ang tunay na dahilan kung bakit ka napanggap at pumasok sa pamilya ko? Ito ang sinitulugan ni Ho Tinyuan. Tunay na mukha ba? Isang tingin lang pwedeng pumatay ng tao. Boss Hu, kapag isang yaya, bata at maganda, dapat mong hulaan kung ano ang mangyayari sa kanya. Lahat ng pagpapanggap ko ay para lang protektahan ang sarili ko. Ang mga panluloko mo sa akin noon, pwede kong kalimutan. Pero huwag mo nang ipakita sa bahay ang ganitong itsura mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa babae. Ano ibig sabihin niya? Hindi siya interesado sa babae. Sa lalaki kaya? Ano ba iniisip mo? Wala naman. Nawala na rin ang pantal mo. Ngayong gabi, tuloy ang orihinal na plano. Samahan mo ako sa gabi para sa dinner party. Huwag kang tumanggi.
Boss Hu, okay na si Miss Lu. Nakakagulat, hindi ako naiinis sa pagiging malapit niya. Luruan-ruan. 5 taon na ang nakalipas. Pumunta ka ba sa Cloud Top Palace? Ano ibig sabihin mo? Baka kaya, siya ang lalaki nung gabing iyon? Boss Hu, ako, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kaya pala ang cute ng bata, minana pala. Ang ganda ng nanay. Mali ka, hindi ako ang nanay niya. Pasensya na, akala ko magkamukha kayo kaya. Tara na, kailangan nang pumunta sa party. Magkamukha nga ba talaga kami? At allergic din siya sa mangga. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para tingnan ang balikat ng bata. Kung mayroon talagang birthmark. Ruyu, Boss Ho. Bakit hindi kayo sabay dumating ngayon? Ay naku, balita ko parang kanselahin na ng 2 pamilya ang kasunduan ninyo. Totoo ba yan? Mas mabuti kung kanselahin. Ikaw na Heres ng Wen family, anong klaseng? Lalaki ang wala. Bakit ka pa nagmamadaling maging stepmother? Hindi ka pa nga ni Arango. Si Ho Tingyuan, mas pipiliin pa niyang. Makaanak sa isang babae, hindi lalaki sa hawa ka siya. Ano ba pinagmamalaki niya? Ulitin mo yan. Dumating na si Boss Ho. Ang babae sa tabi ni Boss Hu. Ano ang apelido niya? Ang ganda-ganda. Bakit ngayon ko lang nakita? TSK. Baka naman ang tunay na nanay niyong Master Hu. Tingnan mo ang kanilang mga mata. Magkamukhang magkamukha. Luruan-ruan. Bakit nandito siya? Hoy, Ruyue, bakit bigla kang tumawag sa akin? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na bantayan si Luruan Ruan? Paano siya nakapunta sa Jing City? Nandito siya sa Jing City. Ano? 5 taon na, hindi pa rin siya sumusuko. Sige na. Sa pagkakataong ito, hanap ako ng paraan para pauwiin siya. Bantayan niyo siya. Ang mabuti para sa akin. Sage. Luruan Ruan, noong una, pinaghirapan kong patirahan ng gamo si Ho Tingyuan, pero hindi ko inaasahan. Na nauna ka pala. At nanganak ka pa kay Hu Jianzhao. Ang batang lalaking ito. Ngayong kusang dumating kayo, hayaan niyo akong gawin. Kayong mag-ina na mawala ng magkasama. Young Master, tapos ka na bang magbihis? Tutulungan kitang magbihis. Hoy! Ano? May balita na tungkol kay Xiao Bao. CJ, pupunta ako kaagad. Si Zeu. Totoo ba ang sinabi mo sa telepono? Talaga bang? Nakita mo ang aking Xiao Bao? Totiu. And that when? Bakit ka nandito? Ito ang aking Xiao Bao. Si Zeu. Salamat, maraming salamat talaga. MS Lu, ang dapat mong pasalamatan ay si MS Wen. Siya ang tumulong para mahanap ang iyong anak na lalaki. And that when? Salamat sa paghahanap kay Xiao Bao. Salamat.
Walang anuman, maliit na bagay lang. Pero, may isang bagay na nais kong hilingin sa'yo, MS Lu. MS Lu, mahal na mahal ko si Ting Yuan. At gusto ko talagang maging asawa niya. Pero hindi ako tinatanggap ni Jian Zhao. At bukod pa doon, may autism siya mula pagkabata. Hindi rin ako pinapayagan ni Ting Yuan na makasama siyang mag-isa. Kaya, nais kong ipagkatiwala sa'yo, MS Lu, na tulungan mo akong lumikha. Ang mga pagkakataon para makasama siya mag-isa. Pwede rin akong makipagbonding sa kanya. Hindi pwede. Walang pahintulot si Boss Hu. Hindi ko pwedeng hayaan ang batang amo na makipag-usap sa mga dayuhan. Dayuhan? Paano ako naging dayuhan? Si Kuya Ting Yuan at ako, magkasama mula pagkabata. Parang magkadugo na kami sa tagal. Sa tingin mo ba, Miss Lu, masama ako? May gagawin ba akong masama kay Jian Zhao? Kung talagang nag-aalala ka, Miss Lu, pwedeng sumama ka. Gusto ko lang siyang kausapin. Wala akong masamang balak. Naiintindihan mo siguro ang pakiramdam ko. Ang gusto kong maging isang ina, di ba? CJ, pumapayag ako. Pero, kalahating oras lang siya pwedeng lumabas. Sapat na yon. Salamat, Miss Lu. Oh, Doc, kailan ko makikita ang anak ko? Pagkatapos ng 3 araw, pwede na kayong magkita. Boss Hu. Gusto ko sanang dalhin ang batang amo sa amusement park. Pwede ba? Ikaw na ang bahala. Huwag mo na akong tanungin. Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko ngayon? Sana ayos lang ang lahat ngayon. Tara na, batang amo. Pupunta tayo sa amusement park. Aalis na kami. Tara. Tama naman ang lokasyon. Baka naman. Mali ang ipinadala ni Miss Wen na lokasyon. Mali nga. Tama ang lokasyon. Luruan-ruan, salamat sa pagdala. Ang bata rito. Niloko mo ako. Mga tulad mong mabait lang ang naloloko. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Hu, anak ko lang. Ang mga batang di kilala, dapat mamatay. Gawin mo na. Boss Huo, may nangyari sa batang amo. Ano? Pasensya na, batang amo. Kasalanan ko ito. Kapag sinabi kong, tumakbo ka ng mabilis. Narinig mo. Kailangan mong tumakbo palayo para may makatawag ng tulong sa akin. Bilisan mo. Tumakbo ka, bunso. Luruan-ruan, gusto mo pa bang makita ang anak mo? Kung kailangan talagang palitan ng buhay ng ibang bata ang anak ko, mas mabuti pang huwag na lang. Ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo agad yung bata. At hulihin nyo. Huwag lilingon, tumakbo ka na. Tabi kayo. Di nyo madaig ang isang babae. Hindi ko hahayaang saktan nyo ang bunso. Sige, gusto mo palang mamatay, tutulungan kita. Luruan-ruan, dahil malapit ka ng mamatay. Sasabihin ko sa'yo ang isang lihim. Sa totoo lang, si Ho Jianshao ang anak mo. Mamatay ka na. Momay. Momay. Jian Zhao. Momay.
Jenzhao, halika. Sa ospital tayo. Tayo na. Marami kang bali sa katawan. Pero mabuti na lang at walang panganib sa buhay mo. Lu, gusto ko sanang itanong. Bakit kayo nasa? Abandonadong pabigas sa kanluran ng lungsod. Sa halip na nasa amusement park. Magsalita ka. Boss Hu. Pasensya na. Ang dapat mong hina ng pasensya ay hindi ako kundi si Jenzhao. Paano mo nagawa yon? Ang lakas ng loob mong dalhin siya sa ganonang lugar. Boss Hu, nakapag-empake na po. Pagkatapos mong gumaling, dalhin mo ang gamit mo. At umalis ka sa bahay ng mga Hu. Huwag po, Boss Hu. Huwag po, Boss Hu. Pasensya na po, Boss Hu. Ako po ang may kasalanan sa nangyari. Pwede niyo po akong parusahan ng anumang paraan, pero pakiusap lang po. Pakiusap, huwag niyo po akong paalisin. Pakiusap. Dapat kang magpasalamat na walang nangyari kay Jenzhao. Kung hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Boss Hu. Nababaliw ka ba? Malubha ang sugat mo, gumagalaw-galaw ka pa. Nanay ko, gusto ko si nanay. Boss Hu, patuloy na tinatawag ng bata ang kanyang nanay. Ayaw kumain. Nanay, gusto ko si nanay. Hu Jenzhao. Doktor, kumusta na si Jenzhao? Ang nangyaring ito. Ano ba? Sa kanyang kalagayan, huwag mag-alala, Boss Hu. Matatag ang kalagayan ng bata, at tila gumaganda pa. Kung maari po, itatanong ko lang. Patuloy na tinatawag ng bata ang kanyang nanay. Ibig sabihin ba'y may nahanap na kayong yaya? May autism ang bata, dahil sa kakulangan ng pagkalinga ng ina noong bata pa siya. At dahil din sa mga naranasan niya noon. Kaya naman ngayon lang siya nagsalita. Marahil ay dahil ibinigay sa kanya ng yayang ito ang pagmamahal ng isang ina. Kung maaari siyang manatili sa tabi ng bata, at gampanan ang papel ng ina, ang autism ng bata, ay maaaring gumaling. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan na manatili. Ang taong nasaktan si Jenzhao. Sa tabi niya. Ito, Huwag mo nang sabihin pa, hindi talaga ito. Pwedeng mangyari. Tinanggal ko na si Luruan-Ruan. Hindi mo na siya muling makikita. Masama. Walang utang na loob, anak. Dahil sa taong nanakit sa'yo, sinasaktan mo ang tatay mo. Kung ayaw niyang kumain, hayaan mo siyang magutom kapag hindi na niya matiis. Kakain din yan. Nanay. Bantayan ng mga bodyguard, huwag hahayaang. Lumapit si Luruan-Ruan kay Jenzhao. Sage, Nanay, iniwan mo na ba si Xiao Bao? Nanay. Hindi anak, hinahanap ka ng nanay, Xiao Bao. Nanay. Ipinagbili mo ako, masamang nanay ka. Hindi Xiao Bao, hinahanap ka ng nanay, Xiao Bao. Ikaw na babaeng duwag at sakim sa pera. Hindi mo na muling makikita si Jenzhao sa buhay na ito. Wala akong ginawa. Huwag ninyong dalhin si Xiao Bao. Xiao Bao. Huwag ninyong dalhin si Xiao Bao. Paumanhin. MS Lu. Boss Ho, pasensya na po.
Gusto ko lang po makita sandali ang munting amo para matiyak na maayos siya. Aalis na ako pagkatapos. Maaasahan ninyo, hindi na ako muling magpapakita. Sa harap ng munting amo. Pakiusap, hayaan ninyo po akong makita siya. Mula nang umalis ka, nagsimula nang mag-ayuno si Jenzao. Isang araw at gabi na siyang hindi kumakain. Ano? Kung kaya mo siyang pakainin, Mama, Giant Sao. Mama, Giant Sao. Bakit hindi ka kumain ng maayos? Bakit ka napakapayat? nawala si Mama kaya hindi ako kakain. Papakainin kita ni Mama, okay lang ba? Pagkatapos kumain, mawawala na ba ulit si Mama? Hindi ka magsisinungaling sa akin, Mama. Mag-check tayo. Ano man ang kapalit, kailangan kong makiusap. Hayaan akong manatili ni Boso. Kahit hindi bilang isang ina, gusto kong samahan si Xiao Bao habang lumalaki. Kainin mo ito. Ang galing. Kung patuloy na makakasama na munting amo ang taong ito, bilang inang nawawala, ang autism na munting amo ay maaaring gumaling. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Sa totoo lang, si Ho Jianxiao ay iyong anak. Nagsisinungaling kaya si Wenruyu sa akin? Ang munting amo talaga palang anak ko. Kaya pala, nang una ko siyang makita ay naramdaman ko ang pagiging malapit. Ang munting amo ay talagang si Xiao Bao ko. Mama, saan ka pupunta? Ako, Mama, mawawala ka na naman? hindi siya aalis. Lumabas ka, mag-usap tayo. Tutuparin ko ang pangako, ibabalik ko ang mama mo sa'yo. Yan na, Lu. Hindi ka naman dapat kabahan dahil sa iyong pagsama. Ay lubos nang gumaan ang autism ni Jenzao. Kaya naman, hinihiling ko na ipagpatuloy mo ang pagpapanggap na ina ni Jenzao. ano ibig niyang sabihin yan? Baka alam na niya ang tunay kong pagkatao. Sinusubukan lang ba ako? Hindi pwede. Gusto kong hindi na ipagpatuloy mo ang pagpapanggap na ina ni Jenzao. Hindi pwede. Ako na mismo ang kanyang ina. Miss Lu, huwag kang mag-alala. Kapag pumayag ka at ipapatuloy ang pagpapanggap, bilang ina ni Jenzao, ipapangako ko sa iyo na magkakaroon ka ng lahat ng pribilehiyo bilang asawa ni Ho. Pera o kaya ay posisyon sa lipunan. Hindi naman ito tungkol sa pera. Ako, Hindi ka magsisinungaling sa akin, di ba, Mommy? Magkasundo tayo dito. nasaktan ko na si Jayan suminsan. Kapag nalaman niyang muling nagsinungaling ako sa kanya. Baka, hindi na niya ako kilalanin bilang kanyang ina. Hindi ka naman kailangang ma-pressure, gusto ka ni Jenzao. Hindi mo naman kailangang tratuhin siya na parang sarili mong anak. Kailangan mo lang siyang samahan. Para mapagkatiwalaan ka niya. Boss Hu. Paano kung balang araw, magpakita na ang tunay na ina ng binatang iyon? Walang paano kung hindi ko papayagan ang hamak na babaeng yon. Hanggang sa magalis ka. Wala akong. Hindi. Ibig kong sabihin, walang ina sa mundong ito. Na hindi mamahalin ang sarili niyang anak. Sigurado ako na may pagkakamali lamang sa lahat ng ito. Miss Lu, hindi mo na kailangang pakialaman ang mga bagay na ito. Kung may iba ka pang alalahanin, sabihin mo lang. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng hingin mo. Momay, Jenzao. Gustong-gusto ka pa rin niya na magpatuloy bilang kanyang ina. Sige na, ano mang mangyayari, pag-usapan na lang natin pagdating ng panahon. Boss Yu, pumapayag ako. Giant Sao, may gusto lang sabihin si Mommy sa. Sinabi ng daddy na pwede ka bang pumunta muna at maglaro doon ng kaunti.
Boss Hu, maaari akong magpanggap bilang ina ng binatang iyon. Pero may isang hiling ako. Sa panahong ito, hindi ka pwedeng magpakasal sa ibang tao. Wala akong ibang intensyon, huwag kang magkamali. Pero kung sakaling magpakasal ka sa iba, ang aking posisyon ay magiging napakahirap. Huwag kang mag-alala sa panahong ito. Hindi ako mapapakasal sa iba. Ikaw lang ang magiging tanging. And Rahu. Sa publiko, magtatamasa ang lahat ng pribilehiyo ng isang Enrahu. Lahat damit, alahas, bahay. Malayang magamit mo. At saka, bawat season, magpapadala ang mga sikat na brand ng bagong damit. Bawat buwan, bibigyan pa kita ng 10 milyon para sa gastos. At ang kailangan mo lang gawin ay alagaan si Jenso. Binayaran mo na ako, hindi ko pwedeng tanggapin ang mga ito. Huwag kang mag-alala. Ang perang ito ay para sa ina ni Jenso. Ayoko. Ang anak kong si Ho Tinyuan ay magkaroon ng isang inang nakakahiya. Ah, salamat, Boss Hu. Kung wala ng problema, pirmahan mo na ito. Pagkatapos ng 3 araw sa isang pagdiriwang, ideklara kong ikaw ang ina ni Jenso. Dade, Momay, pwede ba kayong mag-grant ng isang wish ni Jian Hao? Siyempre naman, baby, ano ang wish mo? Wow. Yehey, mamaya, gusto kong matulog kasama si Daddy at Mommy. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahawakan. Hindi ako interesado sa babae. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Momay, gusto kong pakinggan ang kwentong pampatulog. Sige, kwentuhan kita ni Mommy. Ang kwento ng The Tortoise and the Hare. Noong unang panahon, may isang kuneho at isang pagong. Napakayabang ng kuneho. Sinabi ng pagong, haharapin mo ba ako sa isang karera? Sumagot ang kuneho, sige, isasama kita sa pagtakbo. Kaya't nagkasundo silang magkarera. Akala ng maliit na kuneho, makakalamang siya sa pagong. Tapos, Bakit may amoy ng gamot sa katawan mo? Ho Tinyuan, bakit mo naitanong iyon? Naalala niya yung gabing iyon. Sa katawan mo? Bakit may amoy ng gamot? Pangarap lang pala. Enralu, ikaw. Daddy, Momay, magkakaroon ba kayo ng baby sister para sa akin? Jenso, sino ang nagturo sa'yo na magsalita ng ganyan? Bata pa siya, bakit mo siya pinagagalitan? Enralu, pasensya na po kagabi. Ako ang sumobra. Pero totoo talaga, hindi kita niloloko. Dati, araw-araw akong hindi makatulog pero kagabi lang nang naamoy ko ang sayo. Biglang naging payapa ako. Gusto ko rin ang amoy ni Mama. Mauna na ako, maghahanda ng almusal. Maglaro muna kayo ni Papa. Okay. Boss Hu. Ito, ako mismo ang gumawa ng pabango. Nakakatulong ito para ma-relax. Suotin mo to sa gabi. Para makatulog ka ng maayos. Salamat. Iba naman ang amoy niya.
Momay, sa akin naman? Mommy, paano kung makakalimutan ang baby ko? Heto. Daday, Momay, mamaya gusto ko ulit matulog kasama ninyo. Hindi pwede. Baby, malaki ka na. Kailangan mong matutong matulog mag-isa. Okay. Momay, pwede mo ba akong patulugin? Naku, sinong makakatanggi sa ganyang tingin? Ang cute-cute ng baby. Paano ako makakatanggi? Walang epekto to. Baka fake ang binigay niya sa akin. Sige na. Mamaya na lang, hahanap ako ng paraan para makaalis. Boss Who? Bakit ka nandito? Daday, nahihiya ka ba? Malaki ka na, matulog kailangan pang mommy? Ako. Kagabi, nahulog umot ni Jensao. Tapos, pumasok ako para kunin, bigla niya akong hinila para matulog kasama. Gutom si Jayan Sao, maghahanda ako ng almusal. Kayong dalawa. Daddy, next time, kung gusto mong matulog kasama si Momay, sabihin mo na lang. Kain na. Ay, Diyos ko. Baka mabilis na lang, magkakaroon na naman ako ng apo. O apo na babae. Lola, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Ma. Nagbibiro lang yan si Jensao. Daddy, matanda ka na, dapat handa kang panagutan ang mga ginagawa mo. Dabaw, sabihin mo sa lola kung paano. Nagkakasundo ang daddy at mommy mo. Nakakahiya si Daddy at Mommy. Ano? Magkakaroon ng party si Kuya Tinyuan para i-anunsyo ang pagkakakilanlan ni Luruan-Ruan. Probinsyana lang siya. Bakit siya ang karapat-dapat? Ipapakita ko kay Kuya Tinyuan kung sino talaga ang bagay sa kanya. Palaging ipinagmamalaki ni Wenruyo na siya ang MRSU. Ngayon, naaga siya ng isang babae mula saan man. Malamang galit na galit siya. Narinig ko, hinanap siya. Ang boss ho ng maraming taon. Talagang curious ako. Anong klaseng babae ang kayang magabalik-balik sa isip ng boss ho? Walang interest sa babae ng ganoon tatagal. Nga. Anong mayamang pamilya ang pinanggalingan niya? Parang diyosa. Anong mayaman? Kasambahay lang siya. Ano? Kasambahay? Paano possible? Yung nasa league niya. Iyon ang Starlight na binili ni Boss Ho. Sa halagang 30 milyon. Paano niya ibibigay ang ganoong mahal na kwintas sa isang kasambahay? Baka siya nga ang MRS Ho. Luruan-ruan, hindi mo ba talaga naisip na dahil lang sa bata, magiging matatag ka na bilang MRS Ho? Alam mo, magkaibigan ang mga pamilya Ho at Wen. Magkasama kami ni Kuya Tinyuan noong bata pa. Ako ang magiging MRS Ho sa hinaharap. Ano pang hinihintay ninyo? Itapon nyo na itong nakakatuwang bagay na ito.
Isipin niyo mabuti. Ako ang anak ng pamilya Wen. Siya, isang kasambahay lang. Alin ang mas importante? Bitawan niyo ako. Para sa akin ang party na ito. Bakit niyo ako pinalalayas? Wen, paparating na si Boss Hu. May oras ka pang huminto. Luruan-ruan, huwag mo akong takutin sa pangalan ni Kuya Tingyuan. Kahit itapon kita sa harap ng lahat ngayon, wala siyang sasabihin. Ano pang hinihintay niyo? Sino ang itatapon mo? Tigilan nyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nasaktan si MRS Hugh? Ayos ka lang ba? Tanggal na kayo sa trabaho. Chenping, ano ang ibig mong sabihin? Wenruyu dito sa Hu Corporation. Sa salo-salo, inapi mo ang asawa ko. Hinahamon mo ba ako? Kuya Tingyuan, ginagawa ko ito. Para sa ikabubuti mo, isang maliit na bagay lang siya. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang nanay ni Jian Xiao, ang misis ng pamilya Hu, ay isang katulong? Tawanan kanila. Sa Beijing, wala pang nangahas. Napagtawanan ako si Hu Tingyuan. Wenruyu, yung mga utang natin noon. Oras na para pag-usapan. Kuya Tingyuan, dati gusto ko lang makasama si Jian Xiao ng kaming dalawa para magkaroon ng mas malalim na relasyon. Siya ang may balak saktan si Jian Xiao para ako masisi. Boss Wen, paano ka nagkaroon ng babaeng hangal na ito? Kuya Tingyuan, Tumahimik ka. Pasensya na, Boss Wu. Kasalanan ko sa pagpapalaki sa anak ko. Pag-uwi namin, pangangaralan ko siya ng mabuti. Bigyan mo ako ng mukha. Huwag mo na siyang pagtuunan ng pansin. Dapat na talagang pangangaralan ni Boss Wen. Ang anak niya baka kung kailan makagawa ng malaking kasalanan. Huli na ang pagsisisi. Opo, Tara, ipakilala kita sa ibang tao. yung mga mata at kilay ng batang babae na ito. Parehong-pareho kay Sheng Fang noong bata pa siya. Coincidence lang kaya? Walang hiya, manatili ka sa tabi ko. Huwag kang lalayo. sige. Tayo na. Luruan-ruan, ngayong araw na ito, sisirain ko ang reputasyon mo. Ruan-ruan, may kausapin lang ako. Sumama ka kay Jian Xiao, walang mga api sa'yo. Jian Xiao, samahan kita ng mommy kumain ng maliit na cake. Gusto mo ba? Kainin mo ito. Salamat. Walang anuman. Luruan-ruan, nilagyan ko ng gamot yung orange juice na yun. Ngayon, ipakita natin sa lahat ang iyong kahihiyan. Nahitsura, Hu Tingyuan, ito ang kapalit sa pagtanggi mo sa akin. Hala, may gamot sa inumin. Jian Xiao, pumunta ka na kay Papa. Bilisan mo. Hindi pwede, masyadong malakas ang gamot. Luruan-ruan, ngayong araw ay siguradong masisira ang pangalan mo. Kahit dumating si Hu Tingyuan, hindi kanya maliligtas. Daday, bilisan mo, sagipin mo si mommy. Ruan-ruan, Doktor, Nakainom siya ng gamot para sa hayop. Kailangan niyang magpa-IV agad. tara na. Ang init. Boss Wu, pakikontrol naman, ganyan siya. Hindi ko siya mabutasan. Okay lang, huwag kang matakot. Tapos na agad to. Unang bises ko marinig si Boss Wu na nagsalita ng ganito ka-gentle.
Hinalikan na nga, yung yakap pa ba ang ikagugulat? Anong halik? Luruan-ruan. Ito, lahat to, ako ang humalik. Nako, ano ba ang ginawa ko? Ano? Ngayon ka pa nahiya? Ako, Momay. Mommy, okay ka lang ba? okay lang ako, salamat sa'yo anak, agad mong tinawag si daddy. Huwag kang mag-alala, yung problema sa pamilya Wen. Ako na ang bahala. Ako. Hanggang ngayon, pinatulan mo pa yung yaya. Wala ka talagang takot sa buhay. Kung hindi kita pipigilan, malapit nang masira ang pamilya Wen dahil sa'yo. Sa susunod na mga buwan, mag-isip-isip ka sa kwarto mo. Kung lalaban ka pa kay Huoting Yuan, paana akong walang anak na babae. Apa. Punyeta kaluruan-ruan. Bakit pagdating mo, nasira lahat ng pinaghirapan ko? Hindi ko papayagan, ipapamukha ko sa lahat ang tunay mong mukha, sisirain ko ang pangalan mo. Hoy, meron akong malaking balita tungkol kay MRS Hu. Interesado ka ba? Boss Hu, paki-accept po ang interview namin. Boss Hu, tungkol sa asawa mo na nagpakasal para sa pera sa mas matanda. Alam mo ba ang bagay na ito tungkol sa matandang lalaki na nasa 20 kulang? Boss Hu, ang iyong anak ay may problema sa kanyang tunay na ina, na dating mamamatay tao. Ano ang sinasabi mo? Ang impormasyon na si Boss Hu, na asawa ay isang mamamatay tao, ay kumalat na online at ang stock ng Huo ay naapektuhan. Bumagsak ito kaagad sa pagbubukas. Ang sinasabi online ay halos totoo. Noong una ay parehong naroon ang testigo at ebidensya. Ang asawa ay talagang kumilos din. Ipaghanda agad ng ER department ang emergency plan at ano ang sinasabi ng mga komento online? Ipakita mo sa akin. Hindi maganda ang mga komento ng netizen. Huwag mo na lang itong tingnan. Ibigay mo. Ayaw kong ulitin. Sinasabing ang mga magulang ng asawa ay lumabas na rin. Boss Hu, sabihin mo sa akin, sa mundong ito, paano mayroong mga magulang na nagpapahirap pa sa isang taong nasa kagipitan? Nasaan si Luruan-ruan? Magluluto ako ng pritong ribs para kay Jensu mamayang gabi. Matagalan niyang inaasam-asam ito. Asawa Ho. Alam ba ni Boss Ho na nakapatay ka na dati? Asawa Huo, ang tao sa laawan. Ikaw ba yan? Dugo. Sagutin mo, huwag kang umiwas. Sabi ng iyong ina, magulo ang iyong personal na buhay. Sino siya talaga? Ang anak ni Boss Ho. Nag-test ba sila? Sabihin mo, Binibining Lu, sabihin mo, ano? Siya ang asawa ng presidente. Impossible, impossible. Hindi ko alam. Sabihin mo, magsalita ka na. Hindi ko alam. Bigyan mo kami ng paliwanag, Binibining Lu, Binibining Lu. Luruan-ruan. Boss Lu, bakit ka ngayon umuwi ng maaga? Ang mahalagang bagay na ito ay itinago mo, alam mo ba? Dahil sa'yo, muntik nang mabuli si Jenso sa paaralan. Momay. Asawa, ang balita mo ay naging trending sa kindergarten. Sinasabi ng mga bata na ang batang Ginoo ay anak ng mamamatay tao. Ang mommy ko ay hindi mamamatay tao. Binibining Lu. Iniwan kita dito para sa'yo. Gamutin si Jensao, hindi. Palalain ang kalagayan niya. Boss Ho, ako hindi ko sinasadya na itago. Bagay ko, ako ay. Ayoko nang makinig sa paliwanag mo. Umalis ka na ngayon din. Huwag. Ayoko umalis si mommy. Masamang daddy. Gusto ko si mommy. Umalis na. Huwag. Masamang daddy. Ayoko umalis si mommy. Giant Sao. Gusto ko si mommy. Ma, bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito?
Bakit kayo nagsinungaling sa harap ng mga reporter? Sino ang nagsasabi ng kalokohan? Hindi ba't ikaw ang ayaw kay Laujeng tapos saksak mo siya at tumakbo? Kayo ang nagbenta sa akin sa kanya ng 20,000 piso. Kami ang magulang mo, wala ba kaming karapatan magdesisyon para sa'yo? Sumama ka na sa amin, si Laujeng. Hindi ka sa'yo. Nga, umuwi ka na lang. Sasama ako sa inyo. Alis. Tulong! Tulong! Ano nang sigaw-sigaw mo? Ano pang pinagsasabi mo sa kanya? Dalhin na natin siya. Itong batang to, umuwi ka na ngayon din. Hindi ako sasama sa inyo. Alis na. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng pulis. Bitawan mo ako. Bakit ang lakas ng hawak mo? Aray, nasugatan pa ang mukha. Tigilan mo na ang daldal, dalhin na natin siya. Naghihintay ang mga tao. Huwag ka nang lumaban, hindi ka makakatakas. Wenryu, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Siyempre, para masaksihan ang iyong pagkamatay na pakikibaka. Luruan-ruan, 6 na taon na ang nakalipas, hindi ka nakawala. 6 na taon mula ngayon, ganun pa rin. Ang mga magulang ko, buong buhay nila, hindi umalis sa baryo. Imposibleng makarating sa Beijing. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Luruan-ruan, naghangad kang makamkam. Ang bagay na hindi naman dapat sa'yo, ito ang kapalit. Pasok. Aking mahal. Binigyan ko ang mga magulang mo ng 20,000 piso. Tapos sasaksakin mo pa ako. Gusto mo pa ring tumakbo? Tumakbo ka. Tumakbo ka. Sa huli, dito ka pa rin napunta sa aking kama. Luruan-ruan, mag-enjoy ka. Sa lahat ng ito, huwag kang mag-alala. Lahat ng mangyayari sa kwartong ito mamaya. I-record ko lahat. Titingnan natin kung si Huting Yuan. Pag nalaman niya, kukunin pa ba niya ang babaeng ito? Halika na, ganda. Halika na. Lumapit ka. Halika na nga. 6 na taon na, ito ba ang gusto kong buhay? Sa bang ito, kumita ako ng 2,000 sa pagtatrabaho. Sabi ng guro, pwede akong mag-apply ng study loan. Dapat walang problema sa matrikula. Nanay, tatay. Bakit niyo pinunit ang acceptance letter ko? Nawala na ang acceptance letter. Paano na ako makakapag-college? Ang pag-aaral mo sa college, hindi ba para lang makapag-asawa? Maghahanap ang nanay mo, ang magandang pamilya, mamayang gabi ikakasal ka na. Ha? Ano? Anong nangyari sa'yo? Ha? Era. Ito ang pangako naming 20,000. Bilangin mo. 20,000 lang ang halaga ko sa inyo. Bakit niyo ako? Ginanito. Dahil ako ang tatay mo. Ikaw ay akin, pwede kitang ibenta kung gusto ko. Tama ang pera, dalhin mo na ang babae ngayon. Sage. Gising ka na? Huwag kang matakot. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang asawa ni Tiojeng. Alagaan kita ng mabuti. Hihi. Tio Jeng, papasok na ako sa college sa Beijing. Pakiusap, palayain mo ako. Pagkatapos kong magtrabaho, babayaran ko ang pera mo, 20,000, hindi. 50,000. Pwede bang palayain mo na ako? 50,000? Akala mo ba, kailangan ko ng pera? Ako, kailangan ko ng asawa. Makinig ka lang, alagaan ka ni Tiojeng.
Bitiwan mo ako. Alagaan kita ng mabuti. Dugo. Naku, may pumatay. Hindi pa siya kalayuan, habulin niyo. Tumigil ka diyan. Nuwan. Isang bagay lang ang nasa isip ko, tumakbo, lumayo ng malayo. Pero, parang hindi talaga ako makakatakas sa liblib na baryong iyon. Nahuli na siya. Bakit walang ingay? Baka may nangyari. Impossible, lalaki naman si Lao Jing. Hindi pa kayang kontrolin ang isang dalaga. Kung kaya niya, hindi siya saksak noong 6 na taon. Umalis ka. Luping, Liu Fang. Hindi na ako ang luruan-ruan na kayang-kayang. Apihin noong 6 na taon. Ngayon, hindi na niyo ako mabebenta ulit. Diretso pangalan ko, ang kapal ng mukha mo. 6 na taon na ang nakalipas, nakapasa ako sa kolehiyo. 20,000 lang, ibinenta niyo ako kay. Lalaking itong pumatay sa asawa niya. Ayon sa abogado, legitimate self-defense yon, pero kayo. Tinanggap niyo ang pera niya, pinagbintangan niyo ako. May mga magulang bang tulad niyo na itutulak ang anak sa impyerno? Dahil sa inyo, binago niyo ang katotohanan. Sinabi niyo nagtalo lang kami sa presyo. Pagkalaya ko, wala akong trabaho, tinatawag akong mamamatay tao. Dahil sa inyo, ang buhay ko, winasak niyo ng tuluyan. Walang utang na loob. Ganyan-ganyan ka magsalita sa amin. Pagkatapos ng kolehiyo, walang mahanap na trabaho. Hindi ba dapat magkasawa na lang? Medyo matanda nga si Lao Jing. Pero mas maalaga ang matanda. Ano problema doon? Halika, tulungan mo akong pigilan siya. Huwag kang mag-alala, Lao Jing, ngayong araw na to. Talagang mapapasayo siya. Ano ang gagawin niyo? Krimen yan. Ang tapang mo, hinahamon mo pa ako? Ngayon, babaliin ko ang binti mo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Tigilan nyo. Huwag kang matakot. Ano ang gagawin mo? Kami ang magulang niya. Kami ang nagpalaki sa kanya. Anuman ang gawin namin sa kanya. Karapatan namin yon. Yeah, ma'am. Hindi porket binigyan mo ng pagkain ay pagpapalaki na yon. Simula nang makalakad ako na ang nag-aalaga sa inyo, sa pagkain, sa lahat. Maglalaba. Kapag may problema ka, ako ang sinasaktan mo. At itong peklat, sinindihan mo ng sigarilyo ng lasing ka. Tiniis ko lahat yan. Pero hindi dapat. Hindi dapat ninyo ako pinagbawalan mag-aral. Hindi dapat ninyo ginalaw ang acceptance letter ko. Lalo na, hindi dapat kayo tumanggap ng pera sa kanya. 6 na taon akong naparatangan ng kasalanang hindi ko ginawa. Ito ang katotohanan, 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi ako mamamatay tao. Ang tunay na mamamatay tao. Sila. Luruan-ruan, kanino ka nagsasalita? Anim na taon na ang nakalilipas, wala akong matakbuhan. Kahit ang mga magulang ko ay tinalikuran ako. Nilin lang ako, walang nagtanggol. Ngayon, lahat ay nakatingin. Nakatingin sa inyo. At sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi kayo makakatakas. Magbabayad kayo. Sa lahat ng ginawa ninyo. Ah, luruan-ruan, lahat ito. Plano mo pala. Dati, kahit anong sabihin ko, walang naniniwala. Kaya ganito, pinasabi ko mismo sa kanila ang katotohanan. Kuya Tingyuan, bakit mo?
Tinutulungan ang mamamatay tao. Hindi ako naniniwala na si Ruan ay mamamatay tao. Ikaw, paulit-ulit kang gumagawa ng kalokohan. Pag-uusapan natin ito sa pamilya Wen. Lahat ay ayusin. Sa lahat, hindi ko kailanman inisip na saktan ang sinuman. Lahat ng ginawa ko ay para mabuhay. Dati, wala akong karapatang pumili. Ngayon, pipiliin ko na patuloy ang relasyon kay Luping at Liu Fang. Ano? Ano ang sinasabi mo? Walang utang na loob. Pananakit. Pagkidnap, pagbebenta ng tao. Lahat ng ginawa nyo, sapat na para ikulong kayo habang buhay. Chenping, ilabas mo na sila. Opo. Alam ko nang nagkamali ako, Kuya Tingyuan. Boss Hu, Ruan. Boss Hu. Kasama mo lang ako palagi. Aalis na sana ako. Ikaw kasi kagabi, patuloy mo akong hinihila at sinasabing dapat akong manatili sa tabi mo. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor para sa'yo? Bakit ganito? Sobrang sakit ng puso ko. Bakit hindi ako kailanman itinuring ng mga magulang ko bilang kapamilya? Tama na, hindi naman ito kasalanan mo. Naisip mo na ba kung bakit hindi ka nila itinuturing na kapamilya? Dahil talagang hindi naman kayo magkapamilya simula pa lang. Ano ang sinabi mo? Si Luping at Liu Fang ay hindi mo. Tunay na mga magulang. Akala ko noon. Hindi ako naging mabuting anak, kulang ako sa kabutihan. Kaya ayaw ako ng mga magulang, ngayon ko lang nalamang. Ayos lang. Simula ngayon, ako at si Jensao. Kami na ang iyong pamilya. Ikaw. Bakit mo ipinipikit ang mata mo? Ako. Inaantok na ako. Ang tatlong miyembro ng pamilya Lu, tandaan mong bantayan mo silang mabuti. Tungkol naman sa pamilya Wen. Kaya mo ang sarili niyang anak, kaya ako na ang bahalang mag-asikaso nito. Pabayaan natin nakakulong si Wen Ruyu ng isang buwan. Para makapagnilay-nilay siya ng mabuti. Napakabuti talaga ng aking munting anak. Mami, nakauwi ka na sa wakas. Bakit ka pumayat ng ganyan? At may sugat pa ang ulo mo. Ipapaluto ko na lang sa kusina ang sabaw ng manok para mapalakas ka. Salamat po, Ginang. Samahan mo muna si Jensu maglaro, akyat lang ako para magpulong. Aking anak. Miss na miss ka na ni Mami. Mami, huwag kang umiyak, Mami.
O siya nga pala, anak. Tinulungan noon ni Daddy si Mami. Gusto ni Mama na bigyan siya ng regalo. Alam mo ba kung ano ang gusto ni Dada? Gusto ni Dada ang magtrabaho. Bukod sa trabaho, Gusto niya si Lola at si Mama. paano niya ako magugustuhan? Sige na, ako na lang ang mag-iisip. Ayan na. Hindi ba masyadong biglaan ito? Siguro mag-isip muna tayo ulit. Ano ang kailangan mo? Boss Hu. Ang lambot. Hindi ko sinasadya. Ano ba ang kailangan mo? Boss Hu, salamat talaga sa inyo. Kaya ako ay ligtas. Gusto kitang pasalamatan. Paano mo ako pasasalamatan? Ano ba ang gagawin mo? Boss Ho, humiga muna kayo. Bakit? Ano ba ang ginagawa mo? Para pasalamatan kayo, Boss Ho. Pasasalamatan. Boss Hu. Ang bilis ng tibok ng puso ninyo. Kinakabahan ba kayo? Luruan-ruan. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko nga, pasasalamatan kita. Boss Hu. Pinapasara ko ang mga mata mo at pinahiga kita para mas madali kang i-message. Message. Sabi ninyo, hirap kayong makatulog sa gabi kaya naisip ko. I-message kita, siguradong makatulog ka hanggang umaga. Sige na, hindi ako interesado sa message. Boss Hu. Huwag kayong mag-alala sa kakayahan ko, ang dating amo ko. Hirap na hirap makatulog nung minessage ko siya sa gabi. Ang ganda ng tulog niya. Ang sarap ng tulog. Subukan ninyo na lang. Boss Ho, isara ninyo ang mga mata ninyo. Mas magiging epektibo. Ako, ayaw ko. Ako, Lumabas ka. Boss Hu. Mukhang hindi gusto ni Boss Ho ng message. Sa susunod, maghahanap pa ako ng pagkakataon para magpasalamat sa kanya. Daddy, tingnan mo si Momay, napakaganda, di ba? Napakaganda. Si Jansu ngayon, hiniling niyang hatid ko siya sa paaralan. Eh di ako na ang maghahatid sa'yo. Ayos. Ngayon, sabay akong ihahatid ni Mommy at Daday sa paaralan. Paalam na, Mommy. Paalam. Dahan-dahan sa pagtakbo. Yung Boss Hu. Sa
Sa mga susunod na araw, pwede ba akong araw-araw maghatid sa young master sa paaralan? Pwede. Salamat, Boss Hu. Yun nga. Yun nga, kailangan ko pang mamalengke. Bababa na muna ako. Boss Hu, Ano? malapit na matapos ang pakikipagsulungan natin sa Kui Group. Nag-set ng meeting si Boss Kui para sa gabi para pag-usapan ng detalyado. CJ. Ganitong oras na, bakit wala pa si Boss Hu? Wala pa siyang uwi. Boss Hu, Ma'am, hindi pa po kayo natutulog? Naghihintay po kayo kay Boss Hu? Lasing po siya. Tulungan kita, dahan-dahan. Ipinagkakatiwala ko na po sa inyo si Boss Hu. CJ. Bakit ang dami mong ininom? Hahanap ako ng gamot para sa hangover mo. Huwag kang gagalaw. Boss Hu, Hayaan mong yakapin kita sandali. Boss Hu. Lasing ka. Sobrang alerto ako ngayon. Alam ko ang ginagawa ko. Luruan-ruan. Mahal kita. Naririnig mo ba ang tibok ng puso ko? Luruan-ruan. Pwede mong tanggihan ako. Umalis ka na ngayon. May pagkakataon ka pa para magsisi. Dabaw, sa paaralan, makinig ka sa sinasabi ng guro. Paalam na, Lola. Paalam na, Daddy. Pasok na ako sa paaralan. Nung una, kapag nakikita ko kayong dalawa, parang mga poker face na malalaki at maliit, nakakalamig ng puso, hindi ako makakain ng maayos. Pero ngayon, dahil kay Ruan-Ruan. Sa wakas, ang bahay na ito ay may pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Sabi rin ng doktor, maganda ang paggaling ni Jenso. Nanay, naisip mo na ba? Gawin na ng Jenso, tunay na ina, na magiging kasama niya palagi. Ang ibig mong sabihin ay, gusto ko siyang pakasalan. Aray. Pasensya na, anak. Nakalimutan kong kunin ang cookies na ginawa ko para sa kaklase mo. Hintayin mo muna ako dito, ha? Psych. Ang bait mo, anak. Babalik agad ako. Ang ibig mong sabihin ay, Gusto ko sa kanya. nababaliw ka na. Seryoso ka ba? Ang desisyon mo bang ito ay para lang kay Jiansao? Nanay, seryoso ako sa lahat ng sinasabi ko. Ang desisyong ito, hindi lang para kay Jiansao. Gusto ko talaga siyang pakasalan. Paano kung bumalik ang tunay na ina ni Jiansao? Ano ang gagawin natin? Hindi ko hayaang lumapit ulit ang babaeng mapagplano na yon sa pamilya ko. O kay Jiansao. Pasensya na, anak. Nakalimutan ko kung saan ko nilagay ang cookies. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, nanay. Dapat kahapon pa. Inilagay ni Jianhao ang cookies sa bag niya.
Hindi ko hayaan ang babaeng iyon na magkaroon ng pagkakataong lumapit sa pamilya ko. O kay Jen Zhao. Anak, paano ako makakasama sa iyo palagi? Luruan-luan, bakit mo ako iniiwasan? Ang ganda naman ng gabing iyon tayo ay. Pagkatapos ng lahat, parang wala lang sa'yo. Sino ang parang wala lang? Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit mo ako iniiwasan? Ako. Hindi kita iniiwasan. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo. Magulo ang isip ko, pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari kagabi? Parang hindi nangyari. Bakit? Hindi ko ipakintulot sa mga kamay yun. Ang pagkakataong makalapit sa pamilya Huo at kay Jen Zhao. Pakasal ka sa akin, pwede ba? Hindi pwede. Bakit? Ako. Hindi pa ako handa. Tama ka. Naging biglaan ako. Maniwala ka sa akin. Hindi ito basta-basta lang na desisyon ko. Sineseryo ko ito. Ako ang tunay na ina ni Jen Zhao. Ang babaeng kinapupuotan mo ng lubos. Kung malaman mo ang katotohanan, mas lalo mo lang akong kamumuhian. Hindi talaga pwede. Bakit ba talaga? Ako. Hindi kita gusto. Kasi sinungaling ka. Noong gabing yun, naramdaman ko talaga na nagkakagusto ka rin sa akin. Luruan-ruan. Gusto kong sabihin mo ito sa akin ng harapan. Isa lang akong katulong at ikaw ay isang mataas na amo. Sobrang bigat ng pressure kapag kasama ka. Hindi ko kaya. Na-confirm na ang kontrata sa Kui Corporation. Walang problema. Nasa proseso na ito, Boss Huo. Nakikinig ka ba po? Chenping. Kapag kasama mo ako, napakabili pa ng presyo mo. Bakit to ninyo? Natanong iyon? Gusto ninyo bang marinig ang totoo? Hindi lang sobrang laki, sobra talaga. Kapag kasama ko kayo, kalahati ng sweldo ko ay para sa emosyonal na pinsala. Bakit po ninyo ito natanong? May problema ba po kayo sa puso? Wala na, hindi mo maintindihan kasi single ka lang. Sino nagsabing single ako? May jowa na ako, at ikakasal na ako kaagad. Ganun ba? Ako, may kaibigan ako. Ah, si Miss Lu ba? Bakit mo siya nirerefusahan ako? Hindi ba sinabi ko na, hindi kanya gusto? Kung hindi niya ako gusto, bakit niya ako hinalikan ng usang loob? Hindi ba ito halatang walang pananagutan? Boss Huo, mas matanda ka ng 7 taon kay Miss Lu, at araw-araw, suot mo ang 3 piraso, suit, vest at tee. Bukod sa trabaho, trabaho lang, parang laging. Malamig at matandang lalaki, at hiwalay kapat may anak. Sa dating market, wala ring kukuha sa'yo. Normal lang na hindi kanya gusto. Ganoon ba kabulok ako? Ano ang dapat kong gawin? Boss Huo, gawin mo ito. Sisiw na lumabas sa butas. Oy, pabuka ang peacock. Saan ang peacock? Gusto ko ring makita. Dalhin kita ng mommy sa Hardin, okay? AMM. Tara. Sasama rin ako. Eh, ikaw si Ruan-Ruan. Yun nan, nililigawan ko siya. Ay, nagising na ang anak ko.
Pero hindi tama ang ganyan mo. Halika, turuan kita ng ilang sikreto ni Mommy. Ma, huwag ka nang makialam. Ay, paano naman yan makikialam? Sa ganyang, parang elementaryang pagligaw, pag-college na ni Daba, wala ka pa rin napapala. Baka sa bandang huli, sumunod lang si Daba kay Ruan. Mawalan ka ng asawa't anak. Ano ba ang sinasabi mo? Paano naman yan kalokohan? Pero, alam mo namang magpalit ng damit, hindi pa naman walang pag-asa. Pero, kulang pa yan. Ganito ang gawin mo. Ma, hindi pwede. Anong klaseng payo yan? Paano naman yan masamang payo? Dapat pasalamatan mo ako dahil binigyan kita ng gwapong mukha. Kung hindi, sa ganyang ugali mo. Kailan ka pa makakahabol sa kanya? Dapat gamitin mo ang iyong talento. Ikaw. Talagang hindi mo ako niloloko. Mas naiintindihan ng babae ang babae. Ito, pag-aralan mong mabuti kung paano hawakan ang puso ng babae. Pumunta ka rito sandali. Anong meron sa gabi? Baka hindi siya maganda ang pakiramdam. Huting Yuan, ayos ka lang ba? Luruan-luan. Nakakasawa na ba? Sinadya mo yan. Paano ko sinadya? Ginising mo ako sa kalagitnaan ng gabi tapos hindi man lang nakadami. Kwarto ko to. Anong problema kung hindi ako nakadami? At saka, paano kita niloko? Nag-text ka sa akin ng gabi, akala ko. May nangyari sa'yo. So, nag-aalala ka sa akin? Luruan-luan. Ganito ka ka-concern sa akin. Tapos sasabihin mong hindi mo ako gusto. Mag-aalala ako kung sino man sa pamilya ho ang magkasakit. Ruan-ruan. Inyuan ang tawag mo sa akin. Who? Tingyuan. Kung sakaling malaman mong niloko kita, ano nang gagawin mo? Okay lang kung niloko mo ako. Basta nandito ka lang sa tabi ko. Hindi ako natatakot na lokohin mo ako. Ang kinatatakot ko, ako ang lokohin ka ba? Hindi lang ka. Mahahanap. O Tingyuan, kung malaman mong ako pala yung babaeng manluloko na kinamumuhian mo, hindi mo na siguro ako gustong makita. Kung okay ka lang, uwi na muna ako. CJ, maaga kang matulog. Boss Wu, yung ipinaimbestiga ninyo, yung tungkol sa babae noong araw, may leads na. Medyo matagal na kasi, nawala na yung video. Pero may napansin akong sobrang coincidence. Noong araw na nasa hotel kayo, sa employee roster ng hotel, ang pangalan ng asawa ay dumating lamang at kung ano ang mas kasawin. 3 buwan pagkatapos, natanggal si Mrs. dahil buntis. Buntis. 3 buwan? Kung sakaling malaman mong niloko kita, ano nang gagawin mo? Boss Hu. Sinusuportahan na mag-ina sina Ho Jianzhu at Luruan-ruan. Who?
Ting Yuan, ano ang kailangan mo? Parang talagang itinuring mo si Jensou bilang iyong sariling anak. Boss Hu, ano ang ibig mong sabihin? Tinanong mo ako dati kung malaman kong niloko mo ako. Ano ang gagawin ko? Bibigyan kita ng isang pagkakataong magpaliwanag. May sasabihin ka ba sa akin? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Luruan-ruan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataong magpaliwanag. May sasabihin ka ba sa akin? Ngayon, dapat mong pag-isipang mabuti kung paano ipapaliwanag ang bagay na ito. Limang taon na ang nakalipas. Sinubukan mong lahat para makapasok sa kama ko. Tapos para lang sa 100,000 piso. Ipinagbili mo si Jensou. Hindi ka karapat dapat maging ina ni Jensou. Hindi. Wala akong ginawa. Boss Ho, pakinggan mo muna ako. Huli na ang lahat para magsalita. Umalis ka na. Ayaw kong makita ka ulit. Sa buhay namin ni Jensou. Lumabas ka. Boss Hu. Ako. Boss Hu, may problema. Nawawala ang bata. Ano? Ngayon, dapat mong pag-isipang mabuti kung paano ipapaliwanag ang bagay na ito. 5 taon na ang nakalipas. Sinubukan mong lahat para makapasok sa kama ko. Tapos para lang sa 100,000 piso. Ipinagbili mo si Jensou. Hindi ka karapat dapat maging ina ni Jensou. Kasalanan ko lahat. Tiyak nalaman ni Jensou na niloko ko siya. Kaya umalis siya sa bahay. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Jensou. Sasamahan kita sa paghahanap. Nakita mo ba ang batang ito? Wala. Nakita niyo ba ang batang ito? Hindi namin kilala. Ano ang nangyari? Nawawala ang bata? Nakita niyo ba ang batang ito sa litrato? Parang doon siya pumunta. Salamat. Giant Sao. May sasakyan. Nanay, pasensya na po nanay. Hindi dapat nagpaligaw-ligaw si Jian Hao. Hindi ka sinisisi ng nanay, anak. Basta ligtas ka, anak. Luruan-ruan, kung hindi ko makukuha. Hindi mo rin makukuha. Bitawan mo ako. Ruan-ruan. Nanay, Ruan-ruan. Okay na, dadalhin kita sa ospital. Tawag ng ambulansya. Doktor, kamusta? Malubha ang pagdurugo ng pasyente. Kailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Pero ang pasyente ay may bihirang renegative na dugo. Kulang na kulang ang supply sa blood bank ng ospital. Pero wala sa pamilya namin ang may negative na dugo. Pwede bang humiram sa ibang ospital? Nagpadala na ako ng tao para magtanong, pero mababa ang posibilidad. Boss Wu, kung wala sapat na dugo sa loob ng 3 oras, maaring hindi na makayanan ng pasyente. Hindi. Ikaw ang doktor, dapat mong iligtas ang buhay niya. Hindi ko sinasadya.
Hindi talaga kita pinalalayas. Negative ang dugo ko. Pwede akong magbigay kay Miss Lu. Pero sana, hindi pansinin ni Boss Ho ang hindi sinasadyang pagkakamali ni Ruyu. Hindi sinasadya. Ginang, ang sasakyang iyon kanina ay para kay Jensao. Kung hindi dahil kay Wanwan. Ligtas naman si Bunso, di ba? Ito lang ang hiling ko. Kung hindi ka papayag, alis na ako ngayon. Boss Wu, nagmamadali na. Mas mahalaga ang buhay ni Miss Lu. Mas importante. CJ, Pirmahan mo itong kasunduan ng pagpapatawad. Ruan, pasensya na. Nanay, nagising ka na. Siya, baka hindi natulog nitong mga araw. Nandito lang sa ospital. Nag-aalaga sa akin. Kasalanan lahat ito ni Jianhao. Hindi dapat nagpaligaw-ligaw si Jianhao. Hindi sana nasugatan ang nanay. Huwag kang umiyak, anak. Nanay, okay lang naman, di ba? Kasalanan ko ang lahat, nanay. Hindi dapat ako nagsinungaling kay Jensao. Pwede mo ba akong patawarin at hayaan pa rin akong maging nanay mo? Sinabi na sa akin ni Dada, hindi kasalanan mo, nanay. Naimbestigahan ko na ang lahat. Noong mga panahong iyon, hindi ikaw ang nagbenta kay Jensao. Siksiya o bao ang mahal kong anak, paano ko siya mabibenta? Kaya, akala mo, para lang sa 100,000 pesos ko ipinagbili ang anak ko. Plastic. Kaya't galit na galit ka sa akin, tama ba? Hindi. Wala akong ginawa, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Nanay, ayaw ko nang mawalay sayo. Ngayon, naayos na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Sana, patuloy mong samahan si Jensao. CJ. Pangako ko sa'yo, anak. Nanay, kain ka ng prutas. Masamang babae, lumayo ka sa nanay ko. Ruan, ang kapal na mukha mo. Matibay ka pala, hindi ka namatay sa banggaan. Wenruyu, bakit ka nandito? Siyempre, naawa sa akin si Kuya Tinyuan. Umirma siya ng letter of forgiveness, kaya nakalabas na ako. Impossible. Hindi ka naniniwala. Kung ganoon, diligan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito, pirma ba ni Kuya Tinyuan? Pirma niya talaga ito. Hindi pwede. Malinaw na ba ngayon? Sa puso ni Kuya Tinyuan, mas mahalaga ako kaysa sayo. Lumabas ka, masamang babae. Huwag mong saktan ang nanay ko. Ang kapal ng mukha mo, bakit hindi ka sumunod sa nanay mo? At namatay sa aksidente. Kumagat ka pa, papatayin kita. Tigil. Narinig mo ba? Ruan, sinabi ng nanay ko na tumigil ka. Hayaan mo akong manakit. Kasalanan mo to. Wala kang magulang na maayos. Sa buong buhay mo, tatapakan kita. Sinabi kong tumigil ka. Nanay, sinaktan mo ako. Pasensya na, anak. Huli na ang dating namin. Tatay, nanay. Nagkakamali kayo. Hindi ito pagkakamali. Sila ang iyong tunay na mga magulang. Hutingyuan, ano ba talaga ang nangyayari? Ruan, hindi ba dati mo pa sinasabi sa akin na si Naluping at Liu Fang ang iyong mga magulang? Mula noon, patuloy akong nag-imbestiga ng palihim. Tungkol sa iyong tunay na mga magulang. Ruan, hindi mo ba napansin na ang mga mata ni Ilrewen ay may kaunting pagkakahawig sa iyo? Ano ang ibig mong sabihin? Si Kurewen at si Boswan, ang iyong tunay na mga magulang. Impossible. Nagsisinungaling ka. Ekito, Hutingyuan. Siguradong ginaganti mo lang ako, di ba? Ako ang tunay na anak ng pamilya Wen. Wen Ruyu. Dapat kitang tawagin Luruyu, di ba? Ang ibig mong sabihin,
Sina Luping at Liu Fang ang kanyang. Sila ang palihim na pumalit sa iyo at kay Wen Ruyu, upang ang kanilang anak ay mabuhay ng maginhawa. Anak, ang dami mong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. At higit pa rito, si Wen Ruyu. Alam niya palagi ang kanyang tunay na pagkatao. Ano? Wen Ruyu, ano ba ang nagawa ng pamilya Wen sa iyo? Bakit mo ako ginanito? Dahil sa iyo, muntik na akong mawalan ng aking tunay na anak. Inay, pakinggan ninyo ako. Siguradong nagsisinungaling si Hu Tingyuan. Ilang taon na akong namuhay sa pamilyang ito. Ilang taon na kitang tinatawag na inay. Paano ako hindi? Ang iyong tunay na anak. Tumigil ka. Hindi ako ang iyong ina. Boss Wen, narito ang lahat ng salaysay at ebidensya ng pamilya Lu sa pagpalit ng sakol. Ang susunod ay nasa inyo na. Sana'y huwag ninyong bigin si Ruan Ruan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko nahahayaang masaktan muli ang aking anak. Tatay, saan mo ako dadalhin? Tatay, saan mo ako dadalhin? Tatay, ako ang tunay ninyong anak na babae. Ruan Ruan, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon, pakakasalan mo ba ako? Ako, Gusto ko. Nakatingin si Jayan Sao. Nakakahiya kay Daddy at Mommy.